Hello kabayan, isang kaskay tayo. So back panel yung ginagawa natin. Ayan kabayan, oh. So napunit yan. So iba yung pag-aksidente yan. Pati yung kabayan, yung reinforcement niya, bago na yan. May bago din, no? Medyo natabangin na siya, oh. Malakas kasi. Pati yung bracket na yan, yung reinforcement na yan, may bago yan. Yung dito lang nga side, sa kabila wala. Yan. Paspasok na yan kabayan, ha. So kailangan natin ilabas. Hindi natin palitan ng bago kasi pag palitan natin bago, pati yung kabilang gilid wala namang tama. So madadamay kasi palitan natin ng panel na back panel. So hindi na natin palitan. So yan, una kong ginawa, tinanggal ko muna yung reinforcement niya. Yan, oh. So may mong machine naman tayo diyan na tools. So saglit lang tanggalin, oh. Saglit lang kasi may tools naman tayo sa kabayan. Tapos tinanggal ko lang yung bracket na maliit din. Kasi pero may bago dun sa kabayan. Yung kabilang side wala. Yan. Tapos pati yung box doon sa ilalim kabayan, iba yung box na yan kasi amoy gasolina eh. Hindi ko alam kung ano yun eh. Pati pala yung muffler dyan kabayan, ha. Muffler dyan kung doon sa pinakababa. Lahat ng muffler bago yan kasi medyo pumasok yung muffler din eh. Tamaan. Kaya binago lahat. Yan kabayan, papatakin ko lang siya kabayan ng yung panghila natin na maganda. Yan, oh. Maganda yung panghila na yan eh. Tapos sabay palo-palo. So kailangang ayusin nating maayos kasi mabuti kasi 2023 model yan, bago modelo. So kung kailangan medyo yan ang panghila natin kabayan, oh. Yan, oh. Diba yung punit naman, i-welding lang natin ng MIG yan. So, walang problema. Tapos lagyan natin ng panel banding na yung pinakamatibay na panel banding natin. Tapos patuyuin natin maayos. Tapos sabay lagyan natin ng masilya. Tapos wala nang problema yan. Kasi kalagyan din natin ng yung undercoat doon sa pangilalim. Pagkatapos nakabayan. Pag final na. So lagyan natin undercoat. Wala na yan. Pati yung loob, yung labas na yan. Yung sa baba. Undercoatan din natin yan. Tapos pagkatapos ng undercoat, lagyan din natin ng anti-rust, yung hindi papasukin, hindi siya ng kalawang kontra kalawang. Yan, so palo-palo lang natin yan siya kabayan. So ganun lang talaga ang buhay lang na latero. So mas maganda nga dito kasi bihira na yung palo. Ang mahirap yung mga pintuan repair. So grabing palo yan. Tapos yung painit naman kasi dito kabayan, bawal yan magpainit dito sa yung mga pintuan. Mahirap kasi kalawang agad. Pag may pwede sa kabayan, pero kailangan pinturahan mo dun sa loob. Lihain mo din yung sa loob. Tapos sabay pintura. Kailangan mapinturahan siya. Tapos pagkatapos ng pintura, lagyan mo ng anti-rust. Kahit yung mga pindir nga bago nga, kailangan lagyan mo ng anti-rust yan. Pag hindi mo malagyan, kadalasan kabayan, pasukan ng tubig, automatic kalawang na siya agad. So kailangan nating lagyan talaga ng anti-rust. Bihira lang yun. Na pag makalimutan, minsan hindi mo maiwasan makalimutan. Yung lalo na yung magpalit ka ng panel sa rear panel, yung side na panel niya, tapos hindi mo malagyan ng anti-rust. So delikado yan, mga isang taon lang yan, dadaan ng isang winter, automatic kalawangawin siya. Bilis kong kalawang kabayan, hindi katulad sa Pilipinas, walang problema sa Pilipinas kasi tig-init sa Pilipinas eh. Yan, ginamitan ko na ng big kabayan, oh. Yan, yung gamit ng big, pitik-pitik lang siya kabayan. Tak, tirat, ubos, pababa, ganun lang. Hindi mo pwedeng ikumpleto yan na katulad ng acetylene na diretso. Kasi pabubutas kasi yan eh. Pero mas maganda kasi hindi siya sunog. Hindi katulad sa acetylene, pag mag-welding acetylene, sunog kasi siya kabayan sa loob. So kailangan pinturahan mo talaga yon yung loob, kasi pag hindi, automatic din pusukan ng kalawang. Yan, o. So, ganun lang. Pero matibay talaga yung pag MIG kabayan. Iba yung kapit niya. Tapos, sabay palo-palo. Ayan, o. Yan. So, ganun lang siya kabayan. Marami. Wow, kabayan. Tapos, huwag kalimutan mag-subscribe kabayan, ha. Para updated kayo palagi sa mga tutorials ko mga ganito. Ang ganito naman kabayan, talagang palo-palo ka lang. Kaya tapos, tingnan mo kung anong parehas kabila, kasi yung kabila walang bangga yung kabila eh, dyan lang naman eh. So yung medyo napunit kabayan, medyo humaba, tapos lilihain din natin yan mamaya para tanggal yung parang wala siyang winildingan din. Ganun lang.
pinaka magandang skill to sa kabayan, ha, yung mga auto body technician. Kahit saan yun kabayan, ang bilis mong maka-apply basta mayroon ka lang certificate nga nagtrabaho ka sa ganyang company, ang bilis. Tapos yun kabayan, sunblast na tayo, tapos na yun, nilihan na din natin yan, ha. Tapos sunblast na tayo. Tapos yun yung ginagayin ko ba yun, yung itim, yung panel banding yan, na matinding panel banding yan mga kabayan, talaga matibay yan. Tapos painitan natin para talagang kakapit siya na kakapit. Tapos sa taas pala kabayan, no, sa may kuwan na mayroon palang pumasok, so kailangan natin ilabas dyan. Yan naman kabayan, yung painit dyan, mga 2 oras siya, okay na. 1 oras lang, 1 oras okay na siya. Tuloy-tuloy yung painit kabayan, ha. 1 oras, kailangan mayroon kang 1 oras, tapos pwede na tayo magmasilya. Mayroon pala tayong kuha niyan kabayan, 20 hours, pero saglit ko lang ginawa niyan kabayan, parang kuha lang ata, 6 na oras lang ata akong ginawa yan. 20 hours yan trabaho naman. Tapos yan kabayan, okay na yun sa kabayan, ha. Yung ilalim ng kabayan, okay na yung kabayan. Nalagyan na natin ng mga anti-rust yan, walang problema na. So ito pala yung tinanggal natin kabayan, no? Yan. Binaguhan natin ganito, pati ito. So, nahirapan tayo dito magkabit kabayan. Tapos ito, pinitan natin. Ito rin. Ito, kuwando kabayan amoy engine to nasa baba to siya kabayan, ha. Ito, kita ko siya. Yan. Ito. Yan. Ito yung cover niya. Ambot, ewan ko anong pangalan niya, hindi ko alam Yan, na-primer na siya kabayan. Tapos magic yan, tapos na agad. Ayan, tapos na siya kabayan. So okay yung pagka-tirada kabayan. Walang sablay. Maganda yung alignment. Pero kabayan, ito pala yung Mazda natin 3 na pinalitan natin yung back panel sa loob, yung bakal. Tapos yung yung bumper, yung trunks. So susubukan natin ang pressure washer na tubig, pagpapasok pa yung tubig. Kasi minsan kasi kabayan, mayroong nangyari dito na pinalitan ng trunks, tapos malakas yung ulan, ang daming tubig sa loob, pumasok yung tubig sa loob kahit may rubber yan. So kailangan i-check natin. So i-check natin kabayan. Tirahin natin ang pressure washer yan. Tingnan mo. Para malaman natin kung pumasok ba yung tubig o hindi. Yan. Yung kasi nung nalagyan yung lagyanan ng gulong sa loob, grabing tubig, dami, parang swimming pool. Kaya ito, malaman natin yan kung pumasok pa yung tubig, diba? O, check natin. Ganito kabayan, kasi hindi maiwasan yung mga ganong pangyayari So, buksan natin, automatic to Buksan natin yan. Yung ginawa kong, yung nakaraan din, yung Honda, hindi naman bumalik malakas yung ulan nung nakaraan. Tsaka yung mga 1 linggo, wala naman. O, tingnan mo kabayan, kasi kadalasan dito pumapasok yung tubig, hindi pa rin makita rin pala. Dito, pero walang problema yan. Basta dito lang tingnan natin, So walang tubig kabayan, no? Diba? Walang tubig. So walang tubig yan, malakas yung preso na yun Okay yung pagka-repair. Dito mga kabayan sa loob, grabing tubig kasi yung kadalasan yung paglagay ng sealer, importante talaga kabayan. Yung sealer, pinaka-importante yung sealer kabayan pag mag-repair. Yung mga welding na yan, kailangan i-sealer natin yan. So, okay, perfect kabayan. O ganun ang technique kabayan, ha.